Mayong gabi, mga abyan kag mga kauturan. Kumusta kamo sa sinigid nga adlaw, December 28, no? This is our last Sunday of this year 2025, partner, no? And we praise the Lord for His sustaining grace that we are about to close this year and contemplating 2026. Alright, so kumusta kamo sining gabi mga ben, kabay pangayara kamo sa maayo nga kahimtangan kag at the same time maayo nga panglawas, good health, no? Kag kabay pa nga ang Ginoo padayon sa pag-sustain sa bawat isa sa aton kag ang Ginoo maga-bless padayon sa aton, no? Sa gihapon welcome gid sa aton nga counseling times sa radio. Diri lang sa aton nga 106.1 kag sa Boracay Malay streaming kag sa 106 streaming man mga abyan. So kabay nga sa aton pag-ulop danay sining gabi may mga matun-an naman kita nga mga pagpakamayo halin gid sa pulong sa Ginoo. So advance Happy New Year, no? Sa sinigid nga gabi sa aton pagpanamyaw. Kagayhan may mga naga-birthday subong. Happy birthday sa kay Paul Vince Labugin, no? Sa kay Paul Vince Labugin. Mayang gabi kag happy birthday sa imo dira, Brother Paul Vince. Kag ayhan ang mga naga sa ulog sang ila wedding anniversary, no? Good evening kag mayang gabi. Blessing sa kay Ma'am Vicky Ambagan, partner, no? Ang ilang wedding anniversary. Alright, so sige ang aton sugdan kag tun-an ang pulong sa Ginoo kag sining gabi sa aton nga partner, Pastor Erwin de la Cruz, partner, kumusta ka sa imo pagpanamyaw? Mayong gabi sa tanan, no? Nga aton nga tagpalamati padayon sa sining nga program, counseling sa radio, no? We are so thankful sa Ginoo sining tuig kay ang Ginoo nag sa aton, no? Gin-allow niya kita, tugutan kita nga maka-program kita diri, no? Sa radio kag damo naman nga mga Sundays, no? Nga nag-air kita, no? Sa sining program, and we praise and thank God we are about to close this year, no? Nga ang Ginoo nag-provide sa kinahanglanon naton kag nagtatap sa aton sa 2025, no? The same God nga faithful man gyapon nga Ginoo, no? Kay hambal sa pulong niya, no? He is the same yesterday, today, and forever. So we praise and thank God gid, no? Sa padayon man naton nga mga listeners nga nagapamati kag nagasupport sa aton nga program. Mayong gabi sa inyo tanan kag advance Happy New Year, no? Yeah. Kabay pa mangin prosperous, no? Kag mangin okay ang aton nga New Year. Alright, so kabay ang Ginoo maga-bless kag magapakamaayo sa aton. Before we start, maga-pray kita anay. Father, we thank you, Lord, sa sining nga gabi nga kami takop sa sinibala nga tuig, Ginoo, sa imo lagi nga bugay. This is our last Sunday of year 2025, and yet you are so faithful to us. Salamat, Lord, nga padayon nimo ginahinumunan ang mga kinahanglanon. Kag salamat sa mga Kristohanon nga nagasapupo sa sining nga programa sa ila pagpangamuyo, mga churches namon, Lord, nga nagapaluyo, nagapalikod, kag nagapangamuyo, kag nagasuporta sa sining Ginoo nga program. And thank you, Lord, that tonight we could be able, Lord, to bring our last program or last program this year, 2025, to each one of us, Lord. And I pray, bisan pa man sa amon mga tagpalamati, sa amon mga listeners sa 106.1, kag sa amon mga viewers sa Facebook Live, I pray that may continue, Lord, to open their hearts, and thank you for their prayers. Thank you, Lord, na padayon sila nagahulat sining program ginapamatian nila. Continue to bless and uphold them, Lord. So thank you so much this time. Ikaw ginamagabulig sa amon ni Pastor Erwin, sa amon Ginoo pagdala sang mga mensahe nimo sa kahanginan.
So ginasalig namon sa imong tanan, ginabalik ang pagtugyan, pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Alright, mga abyan, sining gabi, of course, ang aton niyang ang aton niyang talupang doon sining gabi, na hanungod balasang still, aragapon kita sa story about the Christmas, no? Ang iya nativity, ayan, tanan sa aton nakabati na sina. And then tonight, we are going to bring the message, the practical message about when God enters our ordinary life, no? When God enters our ordinary life, mga biyan. So makita ang aton teksto diri sa may Luke chapter 2 verse 1 down to verse 19, no? May gabian ay sa kay Ma'am Cherry, ara sila sa dalom, no? Nagapamati sila. Sa Luke chapter 2 verse 1 down to verse 19, wait sa tayong pagbasa sina, medyo malawig-lawig ina. Ara dira ang ining story, the narrative or nativity story about sining kwan mala partner, ining pagkatao ni Kristo Jesus. Now may ara sang ligad nga Domingo nga aton balagin wali sa simbahan ang maghambal ka bala Merry Christmas. Kay man nga asubong niya ginakuha na ang Christ nga word partner. Ginahimo nila nga X. Merry Xmas. Na kung maghambal ka gali mga biyan sang Merry Christmas, the word Merry is coming from the Old English word nga ginatawag nila joyful. Sila niya joyful, ano pa to? Glad. Kanami ibala kay ti kung imulan tawon, filled with delight or peaceful or pleasant. So amo na ang word nga merry, no? Sa paggamit sini, no, mga biyan, ining word nga Merry Christmas or merry, amo ng joyful or glad. Ang word nga Christmas, duha ka pulong, no? Ang Christ means Christos, no? Christos sa Grigo. Ang iya, botsing ganon sina, nga word, mga biyan, is anointed one. Amo ng word nga Christ or Christos. Anointed one, referring actually sa kay Ginoong Hesukristo. Kag ang word nga mass partner from a Latin word messa, meaning a church service or Eucharist. Amo na, Eucharist. Ang Old English term nga Christis Messis or Christi Messi, the Mass of Christ or Christ Worship Service. In other words, ini balang gingamit balang Merry Christmas, ginshorten ina. It was first recorded partner around 1038 AD. And over a period of time, it was shortened and modernized into the word Christmas. Ang simple meaning, simple terms ang Christmas, mga abyan, sa sining gabi, kung maghambal kabi, Merry Christmas. You are, it's like the way saying, maghambal ka sa tao, may you have joy because of Christ. May your heart be glad because the Savior has come. In other words, ang Merry Christmas, maghambal ka Merry Christmas, ginambalan mo siya, ang Diyos, kabay pa ang imo Christmas, malipayon, joyful. Gabi, no? Amo na gali, no? Good evening sa kay Sally Salvacion Mapisa, no? Kay Nini Sally, good evening sa imo dila. Kag sa kay Ma'am Vicky, good evening Pastor Joe and Pastor Jojo. So amo ni mga biyan, ang iya gali nga meaning, no? Now, I don't know partner kung ano ang mga series of sermons sa December nga imo gin hatag sa aton simbahan dira, no? May matugda kasi na dira. Isa ini, no, sa na-preach na ko. Yeah. Ang Luke chapter 2, no, about the shepherds, no. Kag kanami sang sininga message nga kung pamalandungan mo, no, it's about of course, no, sang ang ano bala ang mga angel nag-announce sa mga shepherds
So, it was a glorious night. It was a joyful night no, sa mga shepherds knowing na tao ang Savior no, si Jesus Christ. And actually, sang pag-announce ni sa ila, no, grabe nga joy ang mayara sa ila. No? Nga hambal pa kanila, let us go even to Bethlehem and see this thing which has come to pass. No? Kadto kita, no, straight to Bethlehem. No? Binbilin pa nila ilang ang mga ship. No? Kag wala na nila gin-mind ang mga butang nga ginapaligban nila before, no? Bago pa man ang announcement sa kay Jesus Christ. It is because of the joy nga nabatyagan nila sila tagipusoon. Nga imagine no, si ila nag-una-una of course no, except sa kay Mary kag sa kay Joseph. Of course kay sila gid ang una nakahibalo no. Pero sila bala ang grupo sang tao nga una ginpahibalan no sang mga angel na hanungod sa pagkatao ni Jesus Christ. So what a joy for them no at that night nga sila nga mga shepherd nga mga outcasts sang society and yet sa ila una nagpakita ang glory sang Ginoo. Yeah, tuod no? Kung imulan taon, ang mga ka shepherd sang una nga tion, pinaka-least gina nga klase sang trabaho. And yet, sila ang katuan sang anghel kag nagtindog sila tubangan kag nag-announce sila sang anghel siya, today in the city of David, Christ was born. I bring you good tidings of great joy. Grabe, no? Ini nga good news, it will brings great joy. Grabe, no? So, amo na pala, kanami ilang mga biyan, no? Ayhan, during sang time nga ikaw nag-celebrate, no? The food was gone already, the celebration was gone already. How about ang memory, no? Imo bala gin pamalandungan ina, gin meditate gid bala nimo. Kay si Mary kay imo lang taon diri sa verse 19 mga biyan, sa Luke. But Mary sang tion nga iya na nabatian ang ginhambal sang mga shepherd nga gin-announce sa anghel sa ila. Nagkadto ginpangita nila ang ini nga amo nang gihambal kay ni Pastor didto sa Bethlehem, nagkadto sila and they found there Mary and Joseph and the baby lying in a manger. Kag nagkalipay sila. Kag sang nabatian sang gisudong ni Maria, Mary kept in her heart all these things. Ama ko na. He meditate. May deep reflection siya. Ang mga biyan, ikaw siniya gabi bala, naghatag bala ikaw tsansa or kaygunan or oras nga nag-reflect ka. Because the celebration of Christmas was already done, kung kisan lipatan na ang pagpamalandong mo. Diba? Brother Joey Palumata, good evening, Pastor. Pastors, no? Joy, good evening sa imo dira. Kabayang ginawang pakamayo. So, muna mga biyan. Now, tonight, when God practical ini nga mga pagtulunan mga biyan. No? That's the title of our message tonight. When God enters our ordinary life. You know, Christmas did not happen in a palace. Didto ya, kung imulang taon niya, pag-announce ang anghel, kay ang prophecy bala, ma-fulfill, gin-announce sa mga angel, dito sa mga shepherd. Kung imulang taon, wala dito sa palace, dito sa sabsaban. It did not happen among kings and rich people, mga biyan. It happened actually in a small town to an ordinary people in a simple manger, mga biyan. So, ini nga mga verses, kung may mga Bible, kung may sinyo balay dira, no, while you are listening here, Luke chapter 2, verse 1 to 19, reminds us of a powerful truth, mga biyan. You know, God often does His greatest work in ordinary moment and ordinary lives. Kung gisabla, ang Ginoo ya, ang iya blang dako nga trabaho, ang greatest works ang Ginoo, in an ordinary moment and ordinary lives. Ini nga mga tao, ang shepherd, they are just an ordinary. Pero ang moment nga ginpahayag sang Dios sa ila, hindi gid nila ni malipatan, ginbayaan nila mga tupa. Nagkadto sila sa Bethlehem, kag ginusisa nila.
O ano gid bala niya ang ginhamba sa anghel, nagkadto sila. Kag nagkalipay sila. Ha? It's just an ordinary moment, but it's full of memory, mga biyan. You know, God works even in unexpected circumstances. Kung imo lang taon dire, si Caesar Augustus, nag-issue siya sang decree, mga biyan. Ha? Kag si Joseph, kag si Mary, were forced to travel. Sang si Mary, that time, ano siya, ulungaon siya, pregnant siya. You know, kung tanawon mo sa human perspective, magambalbi karong timing maniman. Hindi bala? Gabuntis siya. Ilang taon mo bala? Kung gabuntis, ano bala kakapoy, nga malakat ka mo, kilang kung may aras ang unang ation, subong may ambulance na. Emergency, dito lang na deliver. Dito yan, during the time, malakat pa sila, pila kamilyahi, partner. Nga man, kay ti, obligado nga ma-register sila kay sinsus ini. Ang inconvenient, stressful nga mabatsyagan sa human point of view nga makita natin sa part ni Mary and Joseph. You know, but from God's perspective, the fulfillment of the prophecy, lalo na sa Micah 5:2 bala. God was in control even though a government order. Through government order. Ano ni mga biyan? And you know, sometimes we complain, why now, Lord, nga asubong gid, nga amo ni nga sitwasyon, tama ka budlay, it's so hard. You know, dumdumon tagid, what looks like an interruption may be God's divine direction, mga biyan. When life is inconvenient, don't panic. Pray. Ang moyo ikaw. No? Trust God that God is working. Trust Him that He is working even when life feels uncomfortable. You know, si Mary and Joseph, they right away obey sang sadto nga decree. Malakat sila. Pila kami lihat the time, ulungaon siya. Kag-abi mo, ang ila balagid yagin hamligan, ang mga kutso-kutso balak, during this time, kabalo ka mo, may ara sing engagement period ini nila Betrothal. Kag sa tunga-tunga sang ila betrothal yan, nabusong na buntis si Mary. Ano ay ang istorya sa dalanon while sila galakat sila? Nga nagbuntis siya, kakabalo ang tao, nga may batas sila, may law sila, nga before you have to get married, finally, may ara betrothal engage 1 year ina. Kag during the time, sa 1 year time, span of time, hindi dapat, wala dapat sing may matabo. Di kaya na bumusong siya, wala pa matapos ang allotted times ng ila betrothal time nga, a period nga 1 year. Di nag-abot ang sinsos, malakat sila sa dalan. Ang mga tao, ano ni si Mary man, wala pa matapos ilaya nga engagement, na busong siya. Siya ang center of talk, marites that time. Grabe nga kahoyanan. Malakat sila. Hindi matabunan. Kaya kung yung mulang taon, ulungaon sa this time, partner, di ba? Ano ay ang ilaya nga madangatan sa mga tao nga nagatulok sa ila. Kagkabalugid sila. Kaya si Joseph, kabalo ka, abi mo, si Joseph, a just man, respetado siya. Kag si Mary man. Ayhan, ano ang balod sa tao? Nagbusong ni siya. Nagbuntis ni siya. Pasi may natabo sa ila. That is why si Joseph, di ba, that time, nagapanguna-huna siya. Naging padamgo siya sa anghel, di ba, partner? Siling Joseph, mahuyan ko sini. Siling niya kuno privately, iyaya, hiwalayan. Pero ginpadamgo siya. Hindi, Joseph. Di ka makadlok. Kaya ang iya ginabdala na, iya na sa balaan ng Espiritu. Isang Ginoo. Isang Ginoo. You know, the virgin conception, mga biyan, bisan pa man gani sa pihak sina, ara gyapon niya ang pangunahuna ni Maria, kag ni Joseph. Wala man ginbutang diri,
Kung nag-complain sila, but sa human point of view, makambal kita, tuod, no? Unexpected circumstances. God works even in unexpected circumstances, mga biyan. Kung kisaan mo na, no? You know, when life is inconvenient, don't panic, pray. Trust that God is working even when life feels uncomfortable. No, partner? Yes, no. Amo nang message diri no nga makita naton nga ini nga duha no. Imagine no, imagine mo blagin ano kuni ang ano bala ang customs, ang manners, ang sini nga story no nga sila Joseph to highlight lang sang ila bala nga sakripisyo nga ang hambal sa Micah chapter 5 verse 2 nga sa Bethlehem sa Ephrata ibata ang Savior. Ti ini nga duha nga parents ni Jesus Christ nag-star ni sila sa Galilee. So kung ikaw siguro ang ga-observe, kung ikaw bala ang nag-ano sang sini nga prophecy during that time, dumahambal ikaw nga kung gitagaan ka lang sang Ginoo sang sinabala nga a privilege no nga mag-observe sang nagakatabo sa in between sa kay Mary kag sa prophesy about the Savior na makahambal ikaw daw ka imposible man matabo man nga ang Savior matawo sa Bethlehem, ang iyang parents ara sa Galilee. Ang Galilee kag Bethlehem is about kung magambasaton nga kuan subong is 80 miles eh. That was about more than 100 kilometers. Terrible. So imagine kung sa aton nga sukat ina no, daw mga katiklan altabas ina. Kag kung katiklan nga altabas nga road lang ang aton subong istoryan, okay lang kung amo sina no ang dalan. But that is not the kind of route they traverse no during the birth of Jesus Christ, during those proclamations ang pag-register nila no. That was a winding path, no, winding na siya nga igo lang ang isa ka tawo mag-agi sa kalsada nga nagapa sa kapagid, no? Halin sila sa Galilee sa coastal area, no? Coastal area na kag masaka sila sa Bethlehem which is pasture land nga ara sa bukid. So imagine the kind of sacrifice again, but nonetheless, no, mahambal naton nga ini nga duha, they truly sacrifice for the glory of God. Servant gini sila sang Ginoo. Kag nato nang tawon no, ang kalipay gani ni Mary nga daw kalipay nga hindi masudlan no, daw hindi bala maano, matungkad nga kalipay nga para sa iya sinugid ako. Ordinaryo lang ako nga babae. Sinugid ako para gamiton ako sang Ginoo. Di ba? Grabe nga kwan. Pero dire no makita natin that even nga unfavorable ang ila circumstances, yet they murmured, they grumbled not sa Ginoo. Bisan pa sa tunga sang kabudlayan, no? Kwan nila, no? Ginsunod nila. Obedient sila sa sa ilang gobyerno. At at the same time, mga willing sila, no, nga servant sang Ginoo, nga willing mag-sacrifice. They really take up the cross to follow the Lord Jesus Christ. Tama. Tingkagit partner, no? Tuod na, no? Grabe nga sakrit. Hindi natin manigar nung ang ilang pagsakripisyo totally, no? Without reservation, no? Grabe gid. Listening, viewing with Jess Ambagan, no? Kapitan Jess Ambagan, no? Good evening sa imo dira, Brad. Nami lang nga magpungko-pungko, pulong nga pangapi, no? Isusuriya sa imong asawa, no? Kay Ma'am Vicky, bawti happy anniversary wedding anniversary sa inyo nga duwa. So, amo ni partner, no? Stressful, inconvenient nga sitwasyon. Grabe mo ang Ginoo yan nag-work out sa sina.
sa kay Joseph kag Mary, kung imulang taon, hindi man kag, abi mo partner, sa part ni Mary, kag ginhambal bala niya nga, sa anghel bala, sa pag-announce bala nga, ini nga bata, maghatag sing dako nga kalipay. We know for a fact nga, sa pag-unga niya, hindi tanang tao nalipay. Kaya may ara ganit tao nga daw, hindi siya gusto nga mabuslan sa iya trono politically, si Herod. So, nagkadtunan, kunin at bata na, lain-lain nga anggol sang istorya, nagkadto ang mga Magi from the east, kag ginakita nilang bituon, kag ginsunod nila, kag sa protocol yan, pagkadto mo sa isa ka banwa sa city yan, makadto kagidya sa mayor or sa kay sinodra, kag mamangkot ka. Pinagpalapit sila sa kay Herod, ining mga Magi. Kag siling niya, ari kami, kaya nakita namon niya bituon. Masimba kami. Hati siling ni Herod, ginpanawag niya ang iya nga mga staff. Siling niya, ano gibala oras nga nagpakita ang bituon sa langit. Ang mga Magi, gituon niya sa bituon mo. Isiling ni Herod, sige, pangitaan niyo tong bata. Kag kung makita niya, ninyo, balik ka mo sa akon, kag masimba man ako. Diba? History would tell us, amo na mga biyan, makita naton. Karon kay, wala na nagbalik, sinakita na nila dito sa Juan, ang bata, kag si Mary. Wala silang balik, ipadamgo sila, tinakngakig si Herod. Instead nga malipay siya, nga na-fulfill ang prophecy, anong ginambal niya? Anong decree niya gani? Tanan nga bata nga lalaki, 2 years nag-edad 2 years old below, will be murdered, will be killed. Hindi tanan. Sa pagkatao ni Kristo Jesus, nga nanamiyaan ang tao. In fact, ang angel naghambal, this baby will bring this good news will bring great joy, which to all the people, which are to all the people. So, siya yung imulang taon, grabe, no? Pero kung imulang taon, mga biyan, sa piyak nga bahin, amo na unexpected circumstances, pero nag-obey sila. Nagsalig sila sa Ginoo. Number 2, God enters humble and simple places. Jesus was born not in the palace, not in the hospital, but in a manger. The Savior of the world chose what? Chose humility. Nagrabe niya kung ilang taon ang lowly kind of birth. That is why, subong abi mo partner, insulto ni sa mga Hudyo nga ang kilalahon nga hari, matao lang man sa pasungan. That is why even until now, wala pa sila, nagapati pa sila, nga maabot pa ang hari nga kilalahon nila. Misaya, no? Ang Misaya nga kilalahon nila. Kaya insulto sa ila That is why kung may ara pa, tig-a nga siran sang gospel ining mga Udiyo. Nga panatiko ba lang Udiyo? Pero you know what? Ari na-fulfill na ang prophecy. And God enters in a humble and simple places, not a palace. Ano? Ayhan ang tinutuyo, nga aayhan nga amuna. No? Tungod kay ang Ginoo, God is not impressed with what? God is not impressed by what? Status, wealth, position. God looks at the heart, humility, and availability. If Jesus was willing to be born in a manger, He is willing to enter your broken situation today. Kaya inabla sa atong ginambal, sa atong wali, siling ko, gintugutan sa Dios nga i-announce ang ining good news sa mga shepherd. The least kind of work. And natabo dito sa lowly kind of situation amo to ang sabsaban. Para ano?
para ipabatyag sa imo na kung anuman nga sitwasyon nga may ara kasubong, ang Ginoo makasimpat siya mga abyan. Kaya mo nang ginamba sa Hebrews chapter 4 verse 14 to 16. We have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Ang inabala nga word sa Griego nga pulong bala, ginatawag na sympathio, which come the English word sympathize. May ara kita, Diyos nga ginakilala, nga makasimpatize siya kung ano man nga sitwasyon nga may ara ka, mga abyan. He can sympathize, which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but in all points, tested, tried like as we are. That is why, mga abyan, nabatyagan niya kung ano man ang sitwasyon nga may ara kasubong. Kung ano man nga sirkumstansya nga may ara kasubong, makarelate siya. Kay even Jesus Christ go through sa sining kapait, painful, inconvenient, stressful nga sitwasyon, mga abyan. Simple places. Inabalang magambal ka bala nga ano ni nga sitwasyon man. Pero ang Ginoo ya makarelate sina dira. If Jesus was willing to be born in a manger, He is willing to enter your broken situation today. Why not invite Him sa imo kaugalingon, sa imo struggle, sa imo personal struggle? Invite Him, mga abyan. Kaya ang Ginoo, makaintindi siya. That is why kung imulang taon, kung ang Ginoo pa, dito sabi na tao sa mga high-end nga klases ang sitwasyon, lugar. Di ba? Di ka ayan mag-isip nga para lang man to siya. Subong mo lang masami, para lang man sa mga manggarano na. Para lang man na sa mga maayo nga sitwasyon. Pero abi mo, kung ano man nga sitwasyon nga may ara ka subong mga biyan, ang Ginoo makarelate sa imo. May gabi, mga amigo watching here in Santa Barbara, kay Pastor Leo Maandig, Happy New Year. Kay Rosie May Rubio Guyal. Good evening, Pastor Joe and Pastor Erwin. Merry Christmas po sa inyo and God bless po. Partner? Okay, so mayong gabi sa aton nga mga viewers, kay sabi sila, Palumata Joey, kay Nang Sali, ngayong gabi kay Ma'am Vicky, kay Pastor Leo Mandig, Good evening, Pastor. Ngayong gabi, kay Ma'am Rosie May Robio Guyal. So, mayong gabi sa inyo. Salamat, sa pag-tune in, sa aton nga program, Subong. So, yes, God is in the business of using, the weak things of the world. Diba? 1 Corinthians chapter 1 verse 27. Nga ang Ginoo, He is in that business. Nga damo na yun ni testimony, Nga amo ni ang ginimo. Amo ning pagkatawo ni Jesus Christ sa manger, nagapahayag ini. Nga wala sang imol nga tawo or mahigko pa man ikaw, or broken ikaw inside, nga hindi ikaw o hindi si Jesus Christ makasimpatize sa imo. He was born in a manger para nga ang tanan nga tawo may may connection sa iya, nga wala sang hindi pwede sa iya, Kung hambalo naton nga pobre siya, hindi siya makarelate sa mga manggarano ni, Actually, He just interjected in human history. His glory is in heaven. He is worshipped by angel. So he is God, He is 100% God, He is 100% man, So sa sini, makita naton nga si Jesus Christ gin-identify niya iyang self sa pobre, nga pangabuhi, nga para tanan nga tawo, wala sang hindi pwede niya ma-reach out. So bisan pa ang pinaka-idalom,
ang aton ginatawag balang laylayan no sang aton society. He reached that bottom para lang para ikaw kag ako, tanan kita pwede kita ma-identify sa sina. Kasi Jesus Christ ginimo niyang iyang self nga available para sa tanan. So he chose kambal gani sa kung aton basahon ang 1 Corinthians chapter 1 verse 27. Akon basahon diri sa akon nga digital nga Bible. Okay, ang pulong sa Ginoo nagambal diri. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Yeah. So, amo na ang Ginoo, even sa aton, kita, actually, ang mga shepherd ni, picture ni naton . No? Yeah. This is us, makasasala. Pero anong hambal gani sa Bible? God commended His love toward us in that while we were yet sinners, He died for us. And even until now, He's in the business of changing lives. Even pa ang pinaka-worst nga kabuhi. Remember, Apostle Paul? He's the worst of worst. Nabaldi gani, I am the chief sinners. Yeah. Pero ginlabot siya sang Ginoo, kag gingamit siya sang Ginoo. So God is in the business. Si Jesus Christ is in the business of changing, ang isa ka broken nga lugar, isa ka lugar nga sa ilang time, hindi ginaano isa ka lugar nga insignificant, Yeah, iprata. Ang yun nga place. Hindi gini siya importante sa ilang time, Not until nga natawo si Jesus Christ, kay subong niya, ginahimo na ina nga destination sa mga Kristohanon. Yeah. Nga makahikap man lang sa sina nga place na kung sa din natawo ang aton nga Savior. So nagsikat ina tungod sa kay Jesus Christ. Yeah. So he's in the process of having sang business sa pag-change from insignificant into something nga makilala. So sa aton man, bisan pa ang broken yan kaya i-restore sang Ginoo. Yeah. Pareha sa imog sa akon yung mga kabuy. Sinugi dabi kita sang wala kita sa Ginoo, di ba? Mga makasasala kitaan kung aton i-look back ang aton mga self, sinugid kita. Pero sang ginluwas ikaw sang Ginoo, ano ka na sabong? Right. Ginbago ka na. You are new. Gin-change niya yung mga kabuy. God is in that business of changing. So I don't know kung ano nga brokenness may ara ikaw subong. Yeah. God is a God nga kaya niya i-transform ang imong life. Amen. Partner. Okay, thank you, partner. Tuod na, may nagkomentar gani, siling sang komentar, is there any good thing came out from Nazareth? May mangkot, kimutsing ganun, ang lugar nga kung sa din na tao, hindi nga bata, insignificant, ginambal kayo na, daw hindi siya sikat, hindi ka makilala. Thousands of Judah, ang ginambal, no? Sila, out of the thousands of Judah, dira matawo ang Misaya. Bangod sina nakilala. Hindi iya tuod na, kaya nagkomentar ganis nga, may aragid bala, is there any good thing came out from Nazareth? Di, amo na bala, ginpakamaliit gani. Prabi mo, ang Ginoo ya dira ya, ginpili niya. Yet, ang Ginoo ya ginplano kag ginpakamaayo niya sa amo na ang sitwasyon, not in a palace, in a manger. He is willing to enter your broken situation today. Number 3, God reveals His glory to the humble. Ang mga anghel bala nag-appeared, hindi sa mga hari, not to the kings, but to the shepherd. Ginambal kayo na ang shepherd niya, poor, ignored. They are considered unimportant. Yet God chose them to hear the good news first. God reveals Himself to those who are humble and willing to listen. Ang Ginoo yan, nagapahayag siyang kaglingon sa mga tao nga willing, kag mapinubuson, nga mapamati, sang ini nga mensahe, mga biyan. This message, I think, somehow will teach us to stay teachable, stay humble.
Never think you are too small for God to use. Kung isa, mag-ambal pala kita nga, wala. Hindi. Ginambal kayo na pala sa 1 Corinthians to pala. Ngati, God chose the weak things, unnecessary, unimportant sa panulok ng tao. Pero ikaw gamiton sa Diyos, mga biyan. That is why kung ikaw, gustuhanon, kag nangin privilege, tungod kay nakilala mo ang Diyos, God will use you. Gamiton ka sa Ginoo. Nga, palagyan, nga makilala, kag mabatian, ang pulong sang gugma, paagi sa mga kabuhi. Hindi ba? And number 4, the good news produces great joy. Siling sa mga anghel, sa mga shepherd, do not be afraid. I bring you good news of great joy. You know, Jesus brings what? Brings joy, not fear. He brings hope, not despair. He brings peace, not guilt. Ha? Mga biyan, abi mo, kung makabaton ka sang gift, gabing kalipay mo, hindi ba? Kung makabaton ka sang regalo, sa inyo mga Christmas party, malipay ka. Ang iba niya kaka-disappoint. Kaya nga man, pagbukad niya sa iya gift, may price pa. May price tag, wala makuha gali. Tapos ang gilmitingan, ang worth sang gift, 350 up. Pagbukad, wala naman nagkalambot 300 din, na-disappoint siya. Hindi pala. Ma-disappoint ka. Pero the true joy is not found in what? In gifts, in money, in celebration. True joy is found in Christ, mga biyan. Subong bala, kung wala ka man kabaton, ganyan na regalo. Ari ang dako nga regalo sang Diyos. Na ginhatag niya ang iabugto nga anak, mga biyan. Siya handa nga magsakripisyo kag magantos para sa imo. That is why this message is not only remain in a manger. This message up to the cross. Manger up to the cross. Pangatulang taon, mga biyan, amo ni. Grabe, no? Halin sa pagbata, pagunga sa kay Kristo Jesus. Hasta nga nagdako siya, nagpangabuhi siya, naganto siya. No? Inaya, dugay-dugay, ato naman na iya, idalon nga mga mensahe sa inyo. Ang iya nga mga pag-antos, mga. Pero subong lang tawa bala. Ha? If your heart is heavy, sa sinigid ya nga, pag sa ulog, tungod kay wala pa marilis ang imo ya nga, bonus, kung ano man. Ha? Kay abi mo kung isa, ang magahatag sang tuman nga kalipay sa imo, amuni. Ang mga material nga mga butang, hindi ang makahatag sang tuman nga kalipayan, mga biyan. Amuni ang ginasaulog naton sa sininga Paskwa. His birth. People nowadays are more after on celebration, on gifts, party. But you know what? The real reason why we celebrate the Merry Christmas nga ginatawag, it is because of Jesus coming para sa imo kag sa akon, mga biyan. Ha? Let Christ, not circumstances, be the source of your joy. And lastly, encountering Jesus changes our response. You know, to na kung makilala mo ang Ginoo, magkambyo the way you respond sa bawat sitwasyon. Diba? E kung ano man nga circumstances nga ginatubang ni mo subong, kung may Jesus ka, sa gihapon nagapatigbabaw ang kalipay. Mga biyan. You know, the shepherds, ano ang ginuuba sa mga shepherds? They went to see Jesus. Ikaduha, they shared what they experienced. Ikatatlo, they glorified and praised God. Grabe ang ila kalipay. Grabe ang ila. No? Bisan pa sa sitwasyon nila nga, manugbakiro lang sila. Ang baho sang sapat, baho naman ang lila. Kinambantagan na least kind of work.
And yet God chose them first to know and see and hear the message of love. Because the shepherd, they are humble enough. They're willing to listen sa sininga minsay. You know, God is happy. God is really, truly a God who gives chances. And He listen sa mga tao nga panawag, sa mga tao nga nagakapyot, sa mga tao nga nagaayo sa iya. Kung willing ka magpaubo sa mga glingon, mga biyan, ang Ginoo yan nahamuot, nahamutan niya ikaw. Kaangay sa sining mga shepherd. Mary, on the other hand, sining niya, treasured these things in her heart. Verse 19, dinibla? And Mary treasured it, kept all these things in her heart. Kaya no? He has a deep reflection. Iyagin pa malandungan. Iyagin pa, ikaw bala mga abiyan, sining gabi, nag-agi bala ang tsansa, nga imo, ikaw na malandong sa sining Paskwa. Tapos ng pagsilibrar, tapos ng pagsaulog. Pero ara bala nagapabilin sang imo at ipusoon, kaya tungod nag-reflect ikaw, ang tutuod gali nga pagsaulog sang Paskwa. Tungod kay nagkari, ang akon manunubos, ang akon manuluwas. You know, an encounter with Jesus will always result in obedience and testimony, in worship, and in reflection. Wala ka lang nakabati na nungod sang about Jesus. Palapit sa iya, mga diyan. Tamo na kita sa mga wali. Palapit sa iya. Share Christ with others. Reflect on what God is doing in your life. You know, Christmas reminds us that God is with us. He is our Emmanuel. God enters our ordinary life. God brings joy, peace, and salvation. Pagi sa kay Kristo Jesus, mga biyan. Ang pamangkot ba sa niyong gabi, did Jesus come to the world? Hindi namang question. The real question is, have you allowed Jesus to enter your life? Mga biyan, sa niyong gabi, ikaw nagapamati. Ginatugutan mo bala? Nga pasudlon mo si Kristo Jesus sa imong tikugulingon, sa imong tigipusoon. Ang greatest gift nga imo mabaton kung tani as we're about to close this year, kung hindi pa man ulihi ang tanan, mga biyan, batuna siya. The greatest gift nga ginhatag sang Dios kag sa imo kag sa akon. No? Partner? May gabi sa kay Rafael Narciso kag kay Pastor Jimmy Medina. Good evening. Partner? Yes, no? He is the greatest joy. Kung natin tanawon, at ni-observe, no? During that first Christmas night, nga mahambal naton si Jesus Christ ang greatest joy, kay nga aman, hindi ang mga circumstances, no? Amo na ang kaibahan sang happiness sa joy. Mm-hmm. Ang happiness nakadepende sa mga circumstansya, no? Yeah. Kung may maayong balita sa imo, nakabaton ikaw bonus, happy, no? Kung okay mo health, happy, no? Kung makareceive ikaw sang material ng mga gifts, you are happy. But how about kung wala sang bonus? How about kung wala sang gift? How about kung hindi maayo ang imo nga health? Hindi ka na mangin happy? So, amo na ang difference ng happiness sa joy, no? Ang joy is deep and lasting, no? Nga klase nga kalipay. Kung aton makita, manotice, amo nang nabatsyagan sa mga shepherds. Manggaranon bala sila? Nag-change bala circumstansya nila? Still, they were shepherds. Sang nabatian nila ang good news, wala nag-change ang circumstansya nila. Pero makita naton nga sila ang malipayon nga mga tao. Why? Because they knew nga natawo ang Savior nga mag-end no sang ilang nga pagiging isolated no dito sa Bethlehem. Wala ligo-ligo probably, no? Ang pagkaon budlay, ang tanan na lang budlay no sa ila. Pero grabe nga kalipay kay nga aman, nakita na nila ang Savior sang kalibutan.
si Jesus Christ. Subot sing anon nga hindi ang circumstansya ang makapalipay sa aton. It not depends no sa circumstances. It depends on your encounter with God sa Ginoo. Yeah. So kung ikaw sa mga gabi no, ayhan no, dugay ka na pila ka tuig nga nag-experience or nag-celebrate sa Christmas pero daw wala man yapon joy out. It might be because you don't have that kind of encounter sa Ginoo kapareha sining sa mga shepherd. Or maybe wala mo pa truly nakilala ang Ginoo sa imong kabuhi. No? Come to Jesus today, no? Acknowledge Him nga siya ang source no sang kalipay. Even today, no, ang Ginoo naton is in the business of changing lives. Damo-damo nga mga tao nga sang una no grabe ka, no? Ginaabuso ang lawas to the point nga daw, no? Tanan ara sa ila pero hindi nila ma-enjoy ang kabuhi until one day na may naghagad sila, no? Bible study, attend, no? Tanan na testingan ko na, no? Kag ang mga Bible study na daw ka nonsense na sa ila, no? Pero nagabot sa point sila nga kabuhi daw, amo na lang niya ang wala ko na-try sa akong nga life. Abi, try ko lang. Out of curiosity, no? They join. But what had happened, no? From that moment on, until now, no? Gin-change ang ilang life. And what? They find true joy and lasting satisfaction tungod, nakita nila, kag nakilala nila ang Ginoo sa ilang kabuhi. You know, ang Ginoo ang creator sa aton and He leaves that vacuum, no? Sa imo nga tagipusoon, that emptiness that even that, no? Ang manggad sa sinay kalibutan maangkon nimo hindi na maka-fulfill sang kalipay sa imo tagipusoon. The one reason nga wala sa imo nga kabuhi nga empty ikaw gyapon isang Ginoo. Maybe wala mo pa nakilala ang Ginoo sa imo nga kabuhi. The one who gives His life for you. So my friend, kung ari ikaw diri subong, wala pa ikaw sang relasyon sa Ginoo. Kilala siya ng imo nga Savior. And I know, I can testify sa imo, sa akon, no, kung paano ako bago sang Ginoo, in the same manner, no. Basi masubra pa gani siguro ang kalipay nga mabatsyagan mo. Sang sa akon nga kalipay, kung ikaw no tutuod magkilala sa Jesus Christ nga imo nga Savior. All right. Mga biyan, no? Why not open your heart to Jesus today? Trust Him in your struggles. And you know, the Savior, Jesus Christ, is born not just in Bethlehem, but in every heart that welcome Him. Invite Him in your heart today. Siya ang maghahatag sang tuman nga kalipay sa imo tagipusoon. Kung ikaw Kristohanon sining gabi, share the love of Jesus to others. Mamanang challenge sa aton mga biyan. Kagkabayan nga ang pagsaulog sang Paskwa, hindi lang ni subong, kundi every day when you have Jesus in your heart, you have a privilege to celebrate Christmas every day in your life. Because Christmas brings what? Brings the message of love, the message of hope, and the message of peace. Mga biyan, wala na kita time. Kagsalamat gid sa inyo pagupod sa aton nga palatuntunan, counseling time sa radio. Sa gyapon ang inyo alagad sa kahanginan, Pastor Jonathan Altes. May ara kita program every Thursday, no? Alas 3 sa hapon, Blessed Hope of the Night kita sa next week, mga biyan. Kagkabay ang Ginoo magpakamaayo sa inyo as you face with your family sang New Year. Lapit na lang this coming December 31, no? 30. New Year, no? 31. So kabay ang Ginoo magapakamaayo sa aton magabiyad sining gabi. Partner? Okay, no? So mayong pasalamat, no? Salamat gid sa inyo tanan, no? Kag mayong gabi, no? May programan kita every 3 to 4, no? In the afternoon. Dili man gyapon, no? Sa station sa 106.1 kag every Saturday na, no? So I hope, no, nga makaupod na kon kamo dira, no, sa amo nga schedule kag makapamati ikaw no sampulong sang Ginoo. So God bless everyone. Thank you so much for listening. Salamat sa paglantaw no sa aton nga program sining gabi. God bless everyone and thank you for sharing.
Happy New Year, everyone. Bye-bye. Good night.